Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Biyernes, pagbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas, ginpaiway anay sa Department of Agriculture. Pila ka residente sa Iloilo nanugon nga wala pa nasugudan ang pagbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas, apang ginpaiway na tugtong matapos ang eleksyon. Mag-asawa ka 33 anyos nilang anak gintiro patay sang wala nakilalaan nga mga suspect sa Banwa sang Murcia. Anak sang ginpatay nga anay Kalibo Mayor kag veterano nga journalist nagapanawagan sang hustisya. Manubong nga interest sa salary kag calamity loans sang SSS ipatuman sugod Hulyo. Mga miyembro nagahingyo nga ipatuman na ini sang mas temprano. Kag 7 ka kandidata halin sa Western Visayas handa na sa Miss Universe Philippines 2025 Coronation Night karon sa gabi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental bangon sang hingyo sang COMELEC pagpatuman sang 20 pesos kada kilo nga bugas ginpaiway anay tubtom matapos ang eleksyon. Pila ka residente nanugon nga wala pa naumpisahan ang pagbaligya sang barato nga bugas apang temporaryo na nga ginpauntat. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginakabig sang COMELEC nga election offense ang anuman nga klase sang ayuda subong nga election period. Ini ang rason nga temporaryo nga ginpauntat sang Department of Agriculture ang rollout sang 20 pesos kada kilo nga bugas tubtub magtakop ang 2025 midterm elections. Ang pakiusap natin, sana matigil muna yung pagbibenta ng mukat. Yung po ay absolutely prohibited ang ayuda distribution. Sang Lunes, formal na nga ginanunsyo sang Iloilo Provincial Government ang Rice para sa Bayan at 20. Si Manang Epiphany nanugunan bangod wala pa makaumpisang programa. Do hindi gawa man nami kay especially subong mahalang balaklon. So nagaano man kami bilasang barato nga bugas. Ang pila kapigado nga pamilya sa Talisay City, Negros Occidental nanugunan man. Mintahay, galing kayo hindi ka man kano kapagusto. Tigado Japon tao. Tuloy na ang bugas nga atag nila nga 20 pesos ah. Mamala nang mabuling nila sa amon nga mga pigado man mo. Tapos malipay man ang mga pigado pareho naman. Sa Bacolod City, sa Lunes na kuntani plano nga umpisahan ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas, apang suno sa Bacolod City LGU, hindi ini pagdayunon, tutukan anay ang pag-assess sang kalidad sang bugas nga baklon. Ginpahayag sang Department of Agriculture 6, tanan nga mga probinsya sa rehiyon ang nagapanghanda na sa pagpatuman sang P20 rice program. We have already sent them a letter regarding the implementation of this P20 rice, and we have also given them the template ng SPA resolution kung kinanglan nila. Sa Iloilo Province, target sang LGU nga maumpisahan ang RPB at 20 pagkatapos ng eleksyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mas manubong nga interest rate sa salary kag calamity loans ipatuman sang Social Security System. Mas temprano nga pagpatuman ginapanawagan sang pila ka miyembro. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Antonio, Oton, Iloilo. John? Jert, good news para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang pronouncement ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pagpanubo sang interest rates para sa mga salary kag calamity loans. Kunpet sa di peligro kag ang kwarta ang ginkulang. Isa sa ginadangpan ang pagpangutang. Napatsyaga ni Manong Ruel nga isa ka security guard ang tuman nga halit dala sang pandemya. Sa among tion dako nga bulig sa iyang na-avail nga salary kag calamity loan sa Social Security System o kon SSS. Sa pamilya makabulig bakal ka mga kinanglanon. Barato na ang mahal na ng mga brackloads mo. Apang aminado ini nga dako ang 10% nga interes ang SSS loan. Gani isa ini sa mga nalipay sang nabatian ng anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga halin sa 10% nga interest rate, mahimo na nga 8% na lang ang interes sa salary loan samtang 7% naman sa calamity loan. Mas dako ang bulig sir kay magnubo ang interest. Mas dako kay mga bulig sa pamilya makaloan ka about sa calamity salary.
Base sa anunsyo sang presidente, magasugod sa Hulyo ang pagpatuman sang mas manubo nga interes. Samtang ang mga bana o kung asawa naman sa mga nagtaliwan ang makaloan tubtub 150,000 pesos sugod sa bulan sa Setyembre. Apang kung si Lorna ang pamakuton, nga ahulaton ang Hulyo kung pwede man lang insigida ang pagpanubo sang interest rate. Mas okay kung asap kung ang iba nga member nga gusto mag-avail sang loan subong. So kung mapatuman dayon, edi ma-avail nindang less nga interest. Gintingon sa news team ang makuha ang bahin sang SSS Regional Office 6 sa pang nagpaiway nga magpa-interview ang mga opisyal sini tungod wala pa kuno sila sang permiso nagikan sa Central Office. Jerd Santos sa press release ang SSS nga ang maka-avail lang sa ining mas manubo nga interest rates among mga miyembro sang SSS nga wala sang mga penalty sa ilang mga loans kangay na lang sa mga late payment fees or surcharge sa sulod sang 5 ka tuig. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso John Sala. 3 ka miyembro ng pamilya sa Banwa sa Murcia ginpangtiro patay. Away sa duta, isa sa mga posibleng motibo nga ginasundan sa kapulisan. Si Eileen Pedreson nakatuto. Nagalapta ang mga bangkay sa 3 ka miyembro ng pamilya Celayes sang nasapuan alas 5 kainas ang aga sa Ilabalay sa sitio Ginamaan, Barangay Buenavista, Murcia, Negros Occidental. Nagakayaon sa guwa sang Ilabalay ang 60 anyos nga iloy nga si Josephine Celayes. Samtang naghapa malapit sa balkonaheng 59 anyos nga amay ang Seneldi. Sa ubos ng balay nasapuan ang bangkay sang 33 anyos nga anak nga lalaki sa mag-asawa nga si Jovi. Lunsay may mga igo sang pagkatiro ang 3 ka biktima. Sunod sa kapulisan, isa ka trabahador sa kampo ang nakasapo sa mga biktima. Sunod sa iya, manag-ob sa tani kuno sa bubon nga ara na sa dalog. Dito ay nakita ang unang bangkay among bata nung nagakayaon. Duha lang ang mag-asawa sa Ilabalay sa natabo ang krimen. Samtang natsyempuhan man nga nagkadto ang ilabata nga si Joey. Sunod sa himata sa mga biktima, asod-asod nga lupok ang ilang nabatian pasado alas 7 kagabi. Sunod-sunod nga lupok lang, dudosi ka lupok. Abi kayo nagpalupok ng mga 5-star mo lang yan. Huwag mo na namang ginsapak. Sige galian mo, natugaling. Sunod sa kapulisan, nagapreparar sang palanya puno na mag-asawa sang posible nagsulod ang mga suspetsado. Ginatanaw nga unang gintiro sa mga sospek ang mag-asawa. Kagsang nagabot ang ila anak, ginlagas kagintiro man sa mga sospek. Posible nga kilala nila ang perpetrator. Kaya iti suno sa mga tao, wala man niya sang singgit nga natabo. Wala. Sa ato nakita, no, gintiro ang tatay, nakadalagan. No? Tapos ang bata, among kuntani itong posible nato niya maging witness kung sundan dito sa danom. Duha ka klase sa mga baseyos ang bala ang na-recover sa crime scene nga ginadetermina pa kung ano ang kalibre ang gingamit. Isa sa mga anggulo nga ginasundan sa kapulisan amo ang away sa duta. Hustisya ang singgitan sa isa pa ka bata sa mga asawa nga wala sa Ilabalay sa natabo ang krimen. Ginoon na lang bala sila. Ngayon hustisya. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Nagapanawagan sang hustisya mga himatan sang ginpatay nga anay mayor sang Kalibo Aklan kag veterano nga journalist nga si Juan Dayang ukon Johnny. Ini ang ginpahayag sang iya bata nga si Jed sa haya sang iya amay sa Chapel of Saints sa St. John the Baptist Cathedral sa Kalibo. Si Dayang ang ginpatay samtang yara sa sulod sang iya balay sa barangay Andagaw sang Martes sang gabi. May CCTV video nga nakuha ang kapulisan kag diri na istablisar nga isa lang katawo ang nagpatay kay Dayang. Wala man ini nagsulod kundi gintiro lang ang biktima nagikan sa guwasang iya balay. Padayon pa nga ginatumod sang kapulisan ang identity sang gunman. Politika kag trabaho sang biktima bilang miyembro sang media ang mga anggulo nga ginatutukan sang kapulisan sa investigasyon. Samtang buwan Sabado nakaschedule naman nga dalon ang bangkay ni Dayang sa Manila. We pray for and we hope for justice. The Pope recently passed away also. And he said that there is no peace if there is no justice. So we all hope for that. Mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 halin sa Western Visayas all set na para sa Coronation Night karon sa gabi. Si Tess Ordales nakatutok. Fantasy meets fashion ang eksena sa Miss Universe Philippines 2025 National Costume Showcase. Nagrampa ang 66 candidates suksok ang magarbo kag intricate costumes. Inspired ang mga ini sa Philippine mythical creatures.
Kadungan man sini ang ginhiwat nga charity gala. Present ang reigning Miss Universe title holder kag Continental Queens. Nag-serenade sa event ang sparkle singer nga si Patrick Quiroz. Present man ang pila ka kapuso official sa pagpanguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Siyempre, all systems go na sa pitutunan ng mga pambato sa Western Visayas. Ang tagsa ka kandidata lauman nga may pasabog agad makuha ang corona. Tiglawa sa Iloilo City si Karen Nicole Piccio. Si Angeline Kailani sa Iloilo Province. Bacolod City, Luis Lian Bobe. Sa Negros Occidental, si Frances Ann Lakibla. Kayla Jano Sison sa Bago City. Halin sa Calibo Aklan, si MJ Fernandez. Kag Taylor Marie de Luna sang Malayaklan. Karon sa gabi na mahimaluan kung sino ba lang magakoronahan ng Miss Universe Philippines 2025. Malantaw ang delayed telecast sa GMA this Sunday 9 a.m. kag 8 p.m. naman sa GTV. Tas or Dallas. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga automated counting machine na deliver na sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo. Seguridad sa pagdala sa mga election paraphernalia sa polling centers, ginapanghandaan na sa COMELEC. Si John Sala nakatuto. Diri sa Auton Evacuation Center, ginpahamtang ang 86 ka automated counting machines kag iban pa nga mga election paraphernalia nga gamiton sa eleksyon 2025. Nalulupang doon nga hugot ang pagbantay sa mga otoridad nga wala sang makasulod luwas na lang sa municipal treasurer kag sang election officer. Sa Mayo 5 ginalauman nga mag-aabot ang official ballots. Ginasiguro sa COMELEC Auton nga wala sang may makatamper sa mga ACM. Biskan kami gani hindi namon ma-open ining machine gani because only the electoral board members on May 7 nga FTS naton no ang maka-open sini nga machine. Sa Mayo 7 i-deliver ang mga election paraphernalia sa mga polling precincts. Diri sarang magbantay sa guwasang storage room ang mga representante ko ng mismo mga kandidato para malikawan ang pagduda. Suno sa COMELEC Iloilo, na-deliver na ang mga ACM sa 42 ka mga banwa kag sa Pasig City. Gintalakay sa Provincial Joint Security Control Center meeting kahapon ang mga pagpanghanda para sa matawhay kag malinong nga eleksyon. Hugot man niya ginamonitor sang Task Force kontra bigay sang COMELEC kung posible maggamit ang mga pre-registered SIM card sa pagpamakal sang boto. Ini kasunod sang pagkadakop sang Regional Anti-Cybercrime Unit sang isa ka lalaki nga nagapamaligya sini. Pwede naton ini ma-raise no sa komitiba ang isyu nga ini kaga para mabantayan gid naton no. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, Pavia LGU handa na sa Carabao Caroza Festival. Karera sa mga Carabao, Balantayan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Isa ka adlaw antes ang highlights ng 53rd Carabao Caroza Festival, handa na ang Pavia LGU. Suguran buwas ang parada sang 18 ka mga barangay. Sa diin magapaindis-indis ang mga ini sang ilang matahong nga floats. Sunod ang highlights ng selebrasyon, ang Carabao Caroza Race sa Pavia National High School grounds. Pagkagabi, amuman ang Festival Queen Search Coronation Night. Ay tungod nga buwas na gid ang highlights ang aton nga Carabao Caroza Festival. So we are really ready na gid, ready to take off na gid. Balantayan man sa May 4, adlaw sang kapistahan sang Banwa, ang Kapuso Fiesta sa diin magadala sang kasadya, Sunday Max Collins, Ara San Agustin, Kelvin Miranda, kag Pipita Curtis sa mga pabiyanhon. Hi mga kapuso! I'm so excited to celebrate the Carabao Caroza Festival with you guys sa May 4, Sunday, 7:30 p.m. sa Pavia Public Plaza, Pavia, Iloilo. See you soon mga kapuso! Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Masobra 600,000 nga balors ang suspected shabu na recover sa isa ka high-value individual sa Auton, Iloilo.
samtang malapit 900,000 pesos nga balor sang droga na kumpiskar sa banwat sang istansya. Si John Sala nakatutok. Arestado ang 44 anyos nga lalaking inigigin kilala kay alias JR, residente sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay San Nicolas, Uton. Nakuha sa otoridad ng 5 ka plastic sachet kag 2 ka putos ang suspected shabu na gabalor sang 680,000 pesos. Suno sa Uton Police nagagawa ang ngalan sang suspect sa badak sang iban nga mga lugar kag pila ka semana man niya ginpaidalom sa surveillance. Communicate sa mga iyang mga parokyano na i-meet up lang siya usually transaction sa mga boundaries, mga kalangalangon na lugar. Wala na nakapalagpas si alias AC, 27 anyos, sa ginkasang drug bypass operation sa Estancia Municipal Police Station. Si alias AC ang residente sa Barangay Poblacion, Zone 2. Ining nakuhaan sang 127 grams sa suspected shabu na gabalor sang 867,476 pesos. Ginapahayag nga sa syudad sang Iloilo kag Rojas sini ginakuha ang iya supply. Arestado man sa drug bypass operation ng 17 anyos kag 19 anyos nga mga lalaki nga ini. Ginkasa sang City Drug Enforcement Unit kag Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Sambag Haro kay nasang kagahon ng operasyon. Ang 17 anyos kasi alias Ato sang Barangay Desamparados Haro ang main subject, samtang nadakpan man sa operasyon ang abyan sini nga si Kerwin Dejeros, 19 anyos. 2 ka semana ginmonitor ang duwa antes nagkanadakpan. Naglabot sa 918,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa ila. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso na kumpiskar ang isa ka granada, caliber 38 revolver, caliber 45 pistol, kag mga bala sa panginakop sang 2 ka lalaki nga ginkilala kanday alias Bunso kag alias Boyboy sang ginserbihan sa search warrant sang Iloilo City Police Office sa Ilabalay sa Barangay Nabitazan, La Paz, Iloilo City. Nadakpan si alias Bunso samtang nakapalagyo naman si alias Boyboy. Sunod sa Barangay Council na ulamin sa nagkalain-lain nga mga kaso si alias Bunso, kangay sang pagpangawat, pagpangbuno kag illegal drug trade. Mga residente man sa barangay ang naghatag sa impormasyon sa kapulisan, rason nga natigayon ang operasyon. Maka-eksperyensya sang 12 oras nga brownout ang mga residente sa probinsya sang Iloilo buwas Mayo 3. Base sa abiso nga ginpagawa sa National Grid Corporation of the Philippines, madulaan sang supply sumugod alas 2 sa kagahon, tugtog alas 2 sa hapon ang kabanwanan sang Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina, Dueñas kag porsyon sa Lambunaw nga yara sa idalom sang Ileco 2. Apektado man sini ang kabanwahanan sa Anilaw, Banate, Barotac Viejo kag San Rafael nga yara naman sa Ileco 3. Ang power interruption ang kaangot sa iga patigayon sang NGCP nga preventive maintenance sa Transformer 2 sa Dingle Substation kag sa Dingle Natividad 69 kV line. Mga kapuso, may panibagong low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulihing nga datos ng pag-asa, nasiplatan ng LPA 335 kilometers east-northeast ang hinatuan Surigao del Sur. Manubo pa sa subong ang tsansa sining nga mangin bagyo, apang posible pang magbago gani, magtutok lang sa updates. Kabahin pa ina sa gihapon sang Intertropical Convergence Zone ukon ITCZ. Apang magluwas dira padayon ang pagluntas sang easterlies ukon ang mainit nga hangin. Apang bisan mapaang may tsansa sa gihapon nga mag-ulan sa madamo nga lugar sa pungsod. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani mangin handa sa posibilidad sang baha ukon landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, buwas Sabado malantaw ng ikaduhang bahin sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 sa GMA Integrated News. Kabahin diri ang report ni Ivan Mayrina nga sapat at abot kayang pagkain sa hapagkainan. Talakayon diri ang mga problema kag issue nga ginapangatubang sa mga mangunguma kag manugpangisda. Kaupod man sa biyaheng totoo ang report ni Rafi Tima nga magandang trabaho at kabuhayan. Para sa mga gusto balikan ng part 1, malantaw na sa GMA Integrated News YouTube channel ang mga report ng Sandra Aguinaldo kag Joseph Moro.
Nagapanawagan sa pangamuyo ang pamilya sa Ilonggo nga si Val Lazaro de la Cruz tumandok sa barangay Maria Cristina Haro matapos madalahig ini kagang iabata sa trahedya nga naglunta sa Lapu-Lapu Day celebration sa Fraser Street sa Vancouver, Canada. Padayon nga ginabulong sa ospital si Val samtang kritikal sa gihapon ang duha ka tuig nga bata sini nga si Baby Jed. Kapag lang misang prayer para sa kaluwasan kayo dali as pwede recovery sa amon bata kagapo. Ginakabig gamunan nga kawatan sa Bacolod City arestado sa drug buy-bust operation sa barangay Banago. Si Eileen Pedreso nakatuto. Wanted sa kasong robbery sang 2012 kag naangot sa pila ka insidente sang pagpangawat ang subject sang drug buy-bust operation sa kapulisan sa barangay Banago, Bacolod City nga si Aldren Gacang, 33 anyos. Na-recover sa subject ang ginapatian shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Magluwas sa ginapangatubang nga kaso sa iligal nga droga, imbolbado man ini sa pagpangawat sa Villamonte kag Mandalagan. Wala pang bayad, wala pang saka-saka. Just to sustain parang issue. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag si Aldren. Apang ini ang nagpamalibada. Wala sang ideyang iloy nga ini ang nagapangawat. Apang aminado sa paggamit sa iligal nga droga. Amo na nang nabatian ko. Pero wala gid ko kabalo yang amo na. Pagamit man gina sa gasuyop man gina sa guro. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Kapulisan may persons of interest na sa pagpangkastigo sa isa ka call center agent sa Bulilao, Mandurriao sa nagligad nga semana. Si Julius Villacaol nakatuto. Kilala na sang kapulisan ang duha sa mga lalaki nga nagkastigo sa call center agent nga si alias June sa Bulilao, Mandurriao sa nagligad nga semana. Sunod sa hepe sang Iloilo City Police Station 10, ginahikot na lang nila subong nga magkakuha sang dugang nga mga ebidensya pinaagi sa mga CCTV recording sa lugar agud mapabakod ang reklamo nga ipasaka sang biktima. Nakakuha kita sang witness kag siya ni ang nag-reveal nga sa mga identity sang ining mga persons. Ginausisa man sa kapulisan kung ang drivers and tricycle nga ginsakyan sang duha ka persons of interest ang may direkta nga kaangtanan sa insidente. Samtang daan nga hiligutano naman ang nakita sang kapulisan nga posible motibo sa pagkastigo sa isa pagid ka call center agent sa barangay San Rafael mga isa lang ka oras antes natabo ang insidente sa Bulilao. Kung basehan ang hulag sa mga sospek, makita nga daw ginplanuhan sa mga ini ang pag-atake sa biktima bangod nakalapaw na ang ilang mga motorsiklo kag ila lang ini ginbalikan. Before nila atakihon ning biktima naton is nakahatag pa sila sang remarks nga gin-ano mo ang pamilya namo. Apisar ginkuha ang cellphone sang biktima, wala naman ginakonsiderar sang kapulisan ang motibo nga robbery bangod wala man ginkuha ang vape sini kag ang iya dala nga grocery items. Padayon pa man ang backtracking sang kapulisan sa lugar para magkakuha sa mga CCTV footages kung sa diin nakuha ng mga sospek sa ilang pagpadulong sa lugar. Ginatinguhaan man sa kapulisan nga magkakuha sang dugang nga impormasyon nagikan sa biktima nga pwede makabulik sa pagsulbar sa kaso. Upod kay Hans Desierto, Julius Villacaol. 1 Western Visayas. Kag GMA Regional TV 1 Western Visayas ginkilala sa 3rd Paglaom Iloilo Media Excellence Awards. Si Kim Salinas nakatutok. Pagtalakay sang isyu sa kakulang sa bakuna kontra rabies sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Pagpangampanya sa responsible pet ownership. Pagpaathag sang sitwasyon sa mga yara sa autism spectrum. Kag pagduso sang ila kinamatarong. Ini ang mga makahulugan kag mapuslanon nga isyu kag istorya sang GMA Regional TV 1 Western Visayas nga nakakuha sang pagkilala sa 3rd Paglaom Iloilo Media Excellence Awards sang The Medical City, Iloilo. Nakuha sang istorya ni news correspondent Zen Kilantang Sasa nga bakuna kontra rabies ginakulang sa Iloilo Province ang most promising healthcare news. Most promising healthcare news is Zen Kilantang Sasa from GMA Regional TV. Congratulations! Most inspiring healthcare story naman ang balita ni news correspondent Adrian Priatos nga gintiguluhan Angel's Walk para sa kabataan nga may autism spectrum. Adrian Prietos from GMA Regional TV. Congratulations! Ang kahiwatan,
ang nagakilala sa mga istorya sa media entity sa telebisyon, radyo, print kag iban pa nga platform nga may dako nga bahin sa pagpahangop sa publiko sa mga isyu sa healthcare industry. Amo man ang mga istorya nga nagahatag paglaom. Subong nga tuig, ginkilala man ang kontribusyon sa mga balutuan sa pagtulopangod sa healthcare. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.